Mga kapuso, narito tayo ngayon mismo sa Dipaculao, Aurora. Ilang metro lang ang layo mula doon sa beach resort kung saan nangyari ang malagim na insidente ng pagkalunod ng Ateneo men's basketball team players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8. Nagtungo kasi rito ang PNP-CIDG at kaninang bandalang 4:30 ng madaling araw, sinimulan na nila ang kanilang walkthrough, ocular inspection at reconstruction dun sa insidenteng nagdulot ng pagkasawi ng dalawang basketballista. Kasama ng CIDG yung Forensic Group, Aurora Police Provincial Office, Police Regional Office 3, at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa ginawa nilang reconstruction o reenactment, layunin ng mga investigador na masuri ang aktual na kondisyon ng dagat nung oras ng insidente, kabilang yung lakas ng alon at iba pang mga factors na maaaring nakaapekto. Kasama rin sa mga tinitignan yung pagsukat sa distansya ng tuyong bahagi ng dalampasigan hanggang sa linya ng tubig para matukoy ang mga kondisyon ng high tide ng maganapang insidente. Tinutukoy rin ng mga investigador ang eksaktong lokasyon kung saan huling nakita ang mga biktima sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga kuha sa CCTV, pati yung mga pahayag ng mga manlalaro, coach, at iba pang mga saksi. Susukatin din ng mga otoridad yung distansya ng mga biktima mula sa Pampanga, at ang eksaktong lalim ng tubig. Gumagamit ang mga investigador ng sonar o sound navigation and ranging para ma-map out ang topografiya sa ilalim ng dagat at matukoy yung sukat ng lalim sa lugar. Ginamit din ang 3D scanner para makakuha ng mas tamang spatial data ng dalampasigan at ng pinangyarihan ng insidente. Nagsasagawa rin ang mga investigador na masusing safety audit para i-verify kung may sapat bang mga babalang karatula, mga panuntunan sa kaligtasan at mga kinakailangang emergency safety measures sa tabing dagat. Mahigpit yung paglalabas ng mga impormasyon, no? Hindi rin tayo pwedeng lumapit doon sa kanilang pag-isasagawang investigasyon at naglabas din ng gag order ang CIDG sa MDRRMO pati sa resort owner para hindi raw ma-preempt yung investigasyon. So inaasahang matatapos ng CIDG yung kanilang investigasyon o yung ginagawa nilang fact-finding investigation ngayong linggo at nakatakdang isumite ang kanilang rekomendasyon sa Department of Justice sa kung sino yung mga dapat makasuhan hanggang sa Lunes sa susunod na linggo. Yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Dipaculao, Aurora. Mariz Umali, GMA News.